palibhasa Women's Month ngayon or International Women's Month, eto pag-usapan natin attorney or din yung ilang mga sinasabi ng batas regarding dito. Halimbawa, attorney, pagka in terms of sa diskriminasyon, attorney or din, may mga batas po ba tayo para labanan yung diskriminasyon sa mga kababaihan, din Pichi? Marami, no? Actually, pagdating sa proteksyon ng kababaihan, no, siguro 20 or more pa, no, na mga batas ang nagpo-protect sa kababaihan. Ang pinaka masasabi kong nagpo-protect sa kababaihan ay syempre yung Safe Spaces Act, no, napaka-controversial niyan ngayon, no, at saka yung mga anti-VAUSI, Safe Spaces Act, Anti-Sexual Harassment, ayan, marami na tayong mga batas na doon nakapaloob, no? At hindi lang basta pinoprotektahan sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang babae, no? Pagdating sa paaralan, sa trabaho, sa publiko, no? May protection ang kababaihan ngayong mga panahon ito dahil binigyan tayo ng proteksyon ng batas. Alright. Ito, Dean Pichi, maitanong ko po, para sa inyo, ano po ba ang kahalagahan nitong pagse-celebrate natin ng Women's Month? Ano ba yung nagiging impact nito, attorney, sa mga tao or sa atin pong lipunan? And ano ba yung hina-highlight talaga nito, attorney, para sa inyo? Alright. Ang Women's Month ay dito sa Pilipinas, sa buong mundo nagsimula ito noong 1977, no. Ang United Nations ay nagdeklara na parang in-encourage nila, no. Hinikayat nila ang mga bansa na magkaroon ng pagse-celebrate ng women's rights, no, ng women's rights, no. Actually ang formal name ay UN Day for Women's Rights and International Peace. Yan ang ano. Nung panahon naman ni Cory, no, noong 1988, nagkaroon ng dalawang proclamation, no, Proclamation 224 at 227. Yung 224 declaring Women's Day, no, and then yung 227 Women's Role in History Month. So yung Women's Day, which is March 8, ay itinatag ng Proclamation 224, tapos Proclamation 227 naman ng Women's Month. So actually ang unang parang purpose ng mga proklamasyon na ito ay para i-celebrate, no, bigyan ng pagpupugay ang mga kababaihan na nakatulong para naka-contribute sa society natin, no? So, yun ang unang purpose nito. At nag-evolve na ito na syempre sineselebrate din natin yung equality, no? Gender awareness and equality sineselebrate na din natin pag March, no? At pati women's equality yung anti-discrimination, no, yun sineselebrate natin pag Women's Month. So yun na yung pinaka buod ng pagse-celebrate natin ng Women's Month. Yan. Alright. Eto, Dean, kuha ako ng ilang mga sitwasyon, mga situational na mga pangyayari. Halimbawa, attorney or Dean Pichi, itong isang babae mag-a-apply ng trabaho. Sabi nung ina-applyan ng kumpanya, ay, hindi ka dito pwede kasi babae ka. Doon ka. Pwede ba yon, Dean? Or ano ba yung sinasabi? Bawal po yun. Meron na po tayong mga protection dyan na nasa mga labor laws po natin. No, na bawal ang mag-discriminate dahil lang sa babae ka, no? Actually, maraming traditionally male professions na ngayon ay tinatanggap ng kababaihan, no? Example sa PNP, sa
AFP, tinatanggap ng kababaihan, no? Traditionally, male roles yon. Pero hindi lang, when we talk of discrimination, we don't only talk about women's rights, no? Equal rights talaga. So, meaning, lahat ng gender, no? Meaning, kahit trans ka pa, no? Or member ka ng LGBT community, pinoprotektahan din ng mga batas na ito. Alright. Eto pa, Dean. Ito, importante ito. Makakuha ko dito din ang inyo pong opinion. Paano at ano din yung masasabi nyo po dun sa ano, sa mga kasi may mga asawa, halimbawa yung may mga babae, pinipigilan ng kanilang asawa na magtrabaho. Or ang worst, pag nagtrabaho yung babae, akin na yung sweldo mo, akin na yung ATM mo, ikaw wala. Paano yon, Dean? Yan po ay pwedeng pumasok sa VAUSI. That's economic abuse, no? Kasi hindi mo binibigyan ng hindi mo binibigyan ng freedom or ng karapatan ang iyong asawa na magkaroon ng kanyang sariling trabaho or career or magkaroon ng economic independence. So it's a form of economic abuse na pasok po sa ating Violence Against Women and Children Act. Opo, yung pinagdi-describe mo po na yan. Yun. So, siyempre, naku, maraming debate dyan, ano? Kasi, in fact, no, if I'm not mistaken, my very recent issue tungkol dyan, ano, yung sa sex bomb yata, yung pinag-resign niya yung Yon, kaya medyo mahaba ang debate dyan kasi may usapin ng relihiyon, may usapin ng mga paniniwala, ng tradisyon, no, kaya napaka debatable, no? Pero pagdating po sa batas, batas ang pinag-uusapan, bawal po 'yon, no? So kung may gustong magreklamo na babae sa ganong dahil may ganong klaseng behavior yung kanyang asawa, pwede niyang ireklamo. Merong batas na pwedeng maging basihan ng reklamong yan. Alright. Eto din, paano naman kung baliktad? Halimbawa, si lalaki walang trabaho. Si babae, siya naman yung palaging nagtatrabaho. Si lalaki, walang binibigay na sustento sa pamilya. Paano yon, Din? Ay, ano din yon. Kung, alam mo, maraming ganon. No? Maraming ganon. Ayokong i-discriminate din. Siyempre, kasi depende sa usapan ng mag-asawa eh. 'Di ba? Now, pero kung for no reason at all, talagang hindi naghahanap ng trabaho yung lalaki. Kasi marami na tayong families na kaya ayokong masyadong parang very hard line sa pagkomento sa ganong klaseng sitwasyon. Dahil maraming pamilya ngayon, ang babae abroad, ang lalaking naiwan sa bahay, ang tatay ang nag-aasikaso sa mga anak, kaya wala siyang oras para magtrabaho pa. No? So, yung mga ganon, I don't think na discrimination naman yun sa kababaihan or halimbawa pinilit ng siguro if we turn the tables where you're saying that yung lalaki naman ang hindi pinatatrabaho ni Mrs. no, dahil walang mag-aasikaso ng mga bata, pwede bang magreklamo si lalaki? Sa tingin ko, pwede rin siyang magreklamo, pero depende kasi sa sitwasyon din ng mag-asawa. Yun. Alright. Eto, Din, talon ulit ako sa isa pang sitwasyon. Ito, napapanahon to nangyayari din po ito sa sa iba. Ito din kasi sabi nung ibang mga lalaki na may asawa kita. Karapatan, kumbaga, tungkulin mo na ibigay lahat ng pangangailangan ko in terms of sexual intercourse ito. Okay. Din, ano po? Pag ganun, Din, pwede ba yun? Halimbawa, asawa kita, ibigay mo sa akin yung mga gusto ko kahit ayaw mo. Pwede po ba yun, Din? Hindi po. Meron na po tayong expanded na po ngayon ang rape law natin, no? Meaning,
kahit mag-asawa kayo, kung pinilit ka, no, kung pinilit kang magkaroon kayo ng intercourse, no, na ayaw mo, ikaw si babae, pagod ka, ayaw mo, at pinilit ka, rape po yun, walang consent. So, nasa batas din po yun. May basihan po tayo dyan. No? Pwede pong ireklamo yung asawa. And ngayon po pati ay hindi na private crime ang rape. So, pwedeng kahit hindi magreklamo si babae, pwede nang iba ang magreklamo. Pwede yung anak, kasi it's already a public crime. No? It's a crime against the state. Sige pa. Alright, yun. At least nalinawan kami doon, Din. Kahit Opo. pala asawa, hindi May pwedeng marital gawin yun. rape. Opo. Kaya napaka-importante ng consent, napaka-importante ng consent. Yun. Pag nagsabi ang babae na ayaw ko, kahit ano pa ang inyong relasyon, dating relationship, marital, mag-asawa kayo, you're married, or any kind of situation, no, pag ayaw mo, rape po. Pag ayaw mo, tapos nagpimulit ang lalaki, rape po yun. Or kahit hindi lalaki, kahit hindi lang sa babae ito, no, all genders ang pinag-uusapan natin. Yes. Alright, yun. So ito, Din, ito, anong masasabi nyo din doon sa sa statement na, kasi may mga nagsasabi na ang batas daw ay patriarchal or palaging pumapabor sa mga Yes. kalalakihan, Din. Yes. Ano po ang inyong doon, opinion? At may katotohanan din yon, no? Kasi marami pa tayong batas. Although marami na din ang nagtatrabaho para mabago ito, no? May mga batas pa tayo na kumikiling sa kalalakihan, no? Parang may undue bias for males, no? Ang example ko diyan, yung the crime of adultery versus the crime of concubinage, no? Pag babae ang nakipag-apid, adultery 'yon. Pag lalaki ang nakipag-apid, concubinage, no? Doon lang muna, tingnan muna natin doon sa paano ano yung act, no? Sa babae, ma-prove lang na ganito na, para mas madaling i-describe, no? Mas madaling i-prove ang adultery kaysa concubinage. Kasi ang concubinage, kailangan ibinahay niya yung babae, o nagkaanak sila, o nagkaroon sila ng ang tawag dito, nagkaroon sila ng sexual act in scandalous circumstances, no? Mahirap i-prove yung paglalaki ang nakipag-apid, no? Pero pag babae ang nakipag-apid, basta may kasama lang siyang lalaki na siguro pumasok sila sa madaling i-prove. Tapos pagdating naman sa penalties, sa babae kulong, sa lalaki sa bagay kulong din ang concubinage, pero mas mababa ang penalties, no? Yon ang sinasabi ng mga libro natin, no? Dahil ang babae daw kaya ganon parang may discrimination in that particular in how the provision is written, ay dahil ang babae daw has the danger of bringing into the family children that is not sired by the legal husband. Parang yun kaya mas mataas or mas mataas ang penalty at mas madaling i-prove, no? Unlike ang lalaki, parang
as if naman hindi na din pwedeng gawin yon, no? Pero yun ang isa sa mga, yun ang masasabi kong examples na may pagkikiling sa kalalakihan yung batas. Pero sa ngayon po ay may parang may bills na in Congress which are aiming to ano to um which is aiming to change that, no? Another law na pwedeng masabi kong at the end of the day parang biased against women, no? Yung kahit yung annulment law natin, no? Yung yung law on annulment natin, no? Ganun din, no? Parang biased siya against women kasi first of all, masyado siyang expensive, no? Masyadong maproseso. Kaya medyo mahirap para sa kababaihan na masasabi ko mag-avail ng benefits ng law on annulment. Yan. Alright, ayun. Ito, dako na tayo dito din sa ano natin, sa mga recent issue natin regarding sa, yun nga, sa kababaihan. Ano po, kamakailan lang si Representative Bong Suntay ng Quezon City, merong binitiwang pahayag na hindi po nagustuhan ng mga netizen and ng mga tao. Yung regarding po sa actress na si Ann Curtis, na yun nga, hindi ko na sabihin pero regarding doon, Dean, ano po ang inyong masasabi doon? Do you think tama yung argument or yung statement ni Representative Suntay na hindi naman ako makukulong pagka dahil sa sinabi ko ito, Dean? Actually, doon muna sa utterances niya, no? Doon muna sa sinabi niya. Klarado na vina-violate nito ang Safe Spaces Act, no? Yung anti-bastos law natin. Klaro 'yon kasi doon sa mga sinabi niya parang medyo ano talaga, no, pangit talaga sa pandinig. Nagulat ako nung napanood ko 'yon sa news, nagulat ako na sinabi niya 'yon. Kasi congressman siya, tapos yung committee hearing pa yung yung environment, no? And although nag-gets ko yung kanyang analogy, sabi ko ang dami namang pwedeng maging analogy. Bakit yun pa napili niya? No? So personally, yun ang aking sabi ko, pasok to sa Safe Spaces Act kasi nagsalita siya ng mga utterances na talagang napaka-uncomfortable para sa mga kababaihan in general, no? Parang yun, kaya pasok siya doon, no? If I'm not mistaken, ang latest yata ngayon, meron ng grupo na nag-file ng case sa ombudsman dun sa against that, no, sa Safe Spaces Act at saka sa kanyang violation ng Safe Spaces Act. At saka may ethics complaint na din siya, no, sa Kongreso. Now, nag-apologize siya. Pero yung apology niya parang it does not cure it, no? Kasi nagawa mo na yung act na yon. So yung mga complaints magpapatuloy po yon, yung mga complaints na yun, magpapatuloy yon. Kaya good luck na lang sa kanya, no? I think to the wife naman, I read somewhere that the wife already also apologized for the husband. Pero nag-apologize din si Suntay, but I'm not 'di ba, parang hindi ako convinced or satisfied doon sa kanyang apology. Opo. So dito sa issue na ito, Dean, may mga nakisawsaw pa na ibang mga mga government official. Halimbawa si Attorney Topacio, rin dito sabi niya dito din,
Kaya naman daw kasi nagsusuot ng swimsuit or bikini yung babae para sa views, para sumikat. Ano naman ang ano niyo doon, attorney or dean? Parang masyado naman yata nase-sexualize yung ano, yung ganong klaseng, yung ganong view. Um, medyo that's discriminating against women. Kasi ano parang ginagawang sex object ang kababaihan, no? Parang hindi yata para sa akin hindi dahilan ang kasuotan para bastusin or mag-utter ka ng mga salita na medyo wala, which I can only describe as bastos. I think that's not, hindi maganda yung sinabi ni Attorney Topacio. Alright. So ito, Dean, dito na tayo sa ano, mga siguro mga consequence pagka merong ginawang pambabastos or mga pandidiscriminate sa mga kababaihan. Ano ba ang sinasabi din ng batas na pwedeng siguro iparusa kung sakali po na yun nga binastos, diniscriminate yung mga kababaihan kahit anong estado, Dean? Ang penalty, if I'm not mistaken, no, ranges from 1,000 pesos to 500,000 pesos. Yan ang penalties, no. May kulong, no, at meron ding community service. So depende sa gravity ng ginawa, no. Remember, ang Safe Spaces Act, hindi lang nito parang pinipinalize ang pagbabastos, no, na generally ang ano natin, ang nasa isip natin yung catcalling, yung sinisipulan ng babae, yung parang bawa dumaan ka sa park tapos may mga lalaki nagsabi sa iyo na, "Uy, ganda, ang ganda mo naman, date tayo." Yun, yung parang that's Safe Spaces Act, no. Meron na din sa kahit online, no, kahit online yung nagpo-post, ano, may pinost siya na may pinost yung isang person na wala ang iyong consent, pasok yon sa Safe Spaces Act, no, kasi kailangan even our cyber environment, no, the online environment should also be a safe space for women, not only for women, for all genders, no, for all genders, kasi ang Safe Spaces Act is, ang language of Safe Spaces Act ay gender neutral, no. So kahit yung lalaki na halimbawa nagpa-picture sila, nag-post si lalaki na may abs siya, tapos may babae na nag-comment na parang, "Uy, ang sarap naman ng abs mo." Parang ang sarap naman ng pandesal mo or something like that. Tapos uncomfortable si lalaki. Pwede niyang ireklamo si babae, no? Or yung mga LGBT na parang nag-comment, for example, yung isang lalaki against something na bastos sa isang a gay person or trans woman, no? Pwedeng ireklamo ni trans woman si kung sino man yon, maging babae man yung nambastos o lalaki yung nambastos. Yun, no? So yan ang ano natin, yan ang mga ano natin, no, na mga nagpo-protect sa atin na mga na batas, no, Safe Space Act. Yes. Opo, yun. Na-enlighten ako doon, Dean. Oo. Anyway, ito, Dean, proceed tayo. May mga ito, Dean, maisali ko na lang na katanungan siguro ito. May mga influencer kasi, Dean, na nagsasabi na, lalo na yung mga men advocate, sabi nila, hindi daw totoo, wala daw talaga dapat gender equality. Kailangan lalaki yung angat, yung babae dito lang.
Ano ang masasabi niyo doon, Dean, bilang isang abogado and bilang isang babae na rin po? Sa akin napaka-narrow, no? Napakakitid naman ng pag-iisip na ganon. Napakakitid. Dahil maraming marami, no? Kahit noon pa, maraming nagawa ang mga kababaihan na hindi lang pantay kundi minsan mas nakakaangat pa sa nagagawa ng kalalakihan, no. Ang pag ako nakakarinig ng ganon, personally, no, ang naiisip ko palagi, insecure yung lalaki. Kasi may fear siya na ma maungusan siya ng babae, no, o malampasan siya ng babae, no. Na sa society natin, malawak ang space para sa kagalingan, no. Malawak ang space for excellence. So, if men can be excellent, women can be excellent too, no. If men can be doctors, women can be doctors too. If lawyers can be men, and men can be lawyers, women most likely can also be lawyers, no? At na-prove na natin yon time and time again that women can also do what men can do. And even in the family, no? Kahit sa pamilya, sabi ang traditional, di ba? Lalaki ang provider. Ngayon, maraming providers ang kababaihan ang providers. No, kasi lagi ito sinasabi ko ito lagi sa aking mga every time I have talks with women's groups, no, na ang kababaihan tayo ang pumupuno kung hindi man tayo yung breadwinner, no. So minsan yung husband natin ang breadwinner, pero pag kulang yon, pinupunuan ng kababaihan, no. Kaya dito na lang sa mga lending, yung mga lending, if you remember yung mga, ano ba yung mga unang lending dati na mga grupo-grupo, sino pinapautang nila? Kababaihan. No? Kasi sila ang nagmamanage ng households, no? Sila din ang nagmamanage ng finances ng family. No? At kung kulang ang finances ng family, ang kababaihan ang gumagawa ng paraan para mapunuan yon. No? So, I think ang pag-iisip na ang kababaihan ay merong level lamang na hanggang dito ka lang ay isang makaluma at makitid na pag-iisip na hindi magdadala sa atin sa isang magandang kinabukasan, no? Kung gusto nating umunlad ang ating bayan, no, kailangan lahat ng may oportunidad na at pagkakataon na makapag-contribute sa society, sa nation building, ay dapat hayaang makapag-contribute. Hindi dapat nalilimit ang ating kakayahan sa mga ganong klaseng kaisipan. Alright. So, yun. Very well said, Dean Pichi. So, ito bago tayo magtapos din sa atin pong topic na pinag-usapan, siguro ano na lang ang maibibigay natin na advice, Dean, especially sa mga kababaihan po na nagiging biktima ng pang-aabuso, diskriminasyon. Ano yung mabibigay natin sa kanilang payo, Dean Pichi? Okay. Sa lahat ng kababaihan, siguro napaka-importanting malaman na marami na tayong batas at marami na tayong kakampi pagdating sa pagsusulong ng ating karapatan, pagprotekta ng ating karapatan, at paglalaban, no, ang paglalaban para sa ating karapatan. Marami na tayong tumutulong sa atin, no. Maraming institusyon na meron ng mga proseso na kung saan ang kababaihan ay binibigyan ng espesyal na
special na atensyon, no? So, huwag kayong matakot na kung sa tingin nyo ang iyong karapatan o ang inyong there's a violation physically, psychologically, economically to your person by anybody, no? Whether it could be a member of the public, a member of the family, your husband, meron kang malalapitan. Ang pinaka frontline po dyan ay ang barangay dahil may women's desk ang barangay, no? So, diba, saan ako magrereklamo, attorney? Ang unang-unang pwede kang magreklamo sa barangay. But if you are in a situation wherein even the barangay, you think that even the barangay cannot help you, you can go to the police directly, no? At sa mga ano naman, sa mga sitwasyon katulad ng or venues or locations wherein which the environment is an educational institution or a training institution or a workplace, meron din pong mga proseso na naka-in place na dyan sa mga environments na yan. So, sinasabi ng batas, meron tayong committee on decorum na sila po ang na sila ang pwede nating reklamuhan, no? Tayo po sa mga schools, no, katulad po sa UNEP, meron po kaming mga committees with regards to gender, with regards to sexual harassment, with regards to the Safe Spaces Act, anti-bullying, no? So meron na pong mga institution or opisina na pwede tayong malapitan. Hindi na po katulad dati. So ngayon pong Women's Month, sana i-celebrate din natin ang ating mga sarili, no? Lalong-lalo na sa ating na tayo bilang mga ina, mga kapatid, ano, bilang mga boss, no? I-celebrate din natin ang pagiging ang contribution natin sa ating bansa at sa ating society, sa ating community. So, with that, nagpapasalamat ako sa maikling interviewing ito. Kaya thank you so much. It is a privilege. It is my isang karangalan ang ma-interview muli, lalong-lalo na ngayong Women's Month. Happy Women's Month po sa lahat ng nakikinig sa programa mong ito. Thank you.